Hi everyone, magandang umaga. Ang lulutuin natin ngayon ay bakareta or kalderetang baka. So as you can see, nag-start ako sa pag-isa ng bawang, lots of garlic. Um, yung iba, inuuna nila sa pag-isa ay sibuyas. Ako naman, pinalaki ako ng nanay ko na ang una ko dapat igigisa ay yung bawang. So wait for it till it turns a little bit brown before you add yung sibuyas. So I guess yung logic kasi dito, yung sibuyas, meron siyang a lot of water na would um, para mahihinto yung pagkaluto ng bawang. So hindi siya ganun masusunog. Pero again, it's up to you guys whether you want to put in the onion first before garlic. Kami lang, bawang muna bago yung sibuyas. Tsaka, lasang lutong nanay siya kapag in-start niyo with bawang. So, sumunod na nilagay ko dyan is yung pinakuluan ko na baka, gamit yung pressure cooker. Nilagyan ko yan ng toyo, nilagyan ko yan ng gin, nilagyan ko ng pepper, nilagyan ko rin ng laurel leaf. Tapos, pinakuluan ko siya sa pressure cooker until it's tender. We'll just toss it a bit dun sa oil, wait for it to turn a little bit brown, I guess. Tapos after that, i-mix na natin yung iba pang mga ingredients. So as you can see, tinikman ko yung yung tirang sabaw dun sa pressure cooker kasi we'll use it after. Pang lalagay natin siya sa sauce mamaya. Growing up, we didn't really eat beef that much kasi yung mom ko ayaw niya sa beef. Bicolana kasi yung nanay ko. Parang panlasa niya sa beef maunggo. So we normally have caldereta na pork or pork or chicken, hindi beef. Yan, nilagyan ko na siya ng tomato sauce tapos halo-halo lang. Tapos yun, eventually nung nasa high school na ako or nasa college na ako, when I have my own money, I would eat out with friends, with schoolmates. Doon na ako na-introduce sa baka kasi dati rin hindi rin ako ganun ka hilig sa baka kasi nga hindi naman namin siya kinakain. So akala ko mahirap lang kami, yung pala ayaw lang pala ng nanay ko. So inalo ko na dyan yung natitirang sabaw doon sa pinagpakuluan ng kaldereta. Medyo nasunog nga siya. So as you can see, medyo dark yung color niya. Pero don't worry guys, napakalasa niyan. Kung natikman nyo lang sana, very, very masarap talaga. So we'll wait for it lang to reduce ng konti or ma-reduce yung sabaw ng konti tapos i-add na natin yung tirang mga ingredients. So, ang susunod na ilalagay natin dito yung ating liver spread or green peas pala muna. So, as you can see, it's frozen peas. Hindi ako gumagamit na ng peas na nasa lata kasi medyo mushy na siya. I like my green peas na medyo malutong pa kapag kinain mo. So what I normally do, since yung green peas madali siyang mapanis, pumunta ako sa palengke, bibili ako ng peas doon sa wet market, tapos I'll wash it and then put it in the freezer. I'll only take it out kapag gusto ko na siyang lutuin. So after green peas, susunod natin ilalagay dito yung iba pa mga ingredients, kagaya ng Reno. Nako, yung Reno na yan, medyo may trauma ako sa pagbili ng Reno na hanggang paglaki ko, dala-dala ko pa. Nung bata kasi ako, lagi ako inuutusan ng nanay ko na bumili niyan. So one time, pumunta ako sa labasan, bumili ako sa may bakery kasi that's where you can buy Reno dati sa mga bakery kasi masarap siyang palaman sa pandesal. So sabi ko kay ate, pabili po ng Reno, ganyan. Tapos si ate, medyo narito siya, hindi niya alam kung ano yung sinasabi ko. Sabi ko, Reno po yung liver spread. Tapos ang sabi niya sa akin, ang arte-arte ko daw, kasi daw bakit daw Reno ang tawag ko doon, pwede naman daw Reno lang. So, since then, medyo naaasiwa na akong bumili kasi I don't know if I'll pronounce it as Reno or Reno. Pero ngayon, siguro naiintindihan naman nila kapag sinabi mo na Reno kasi a lot of people are saying it as Reno na hindi na talaga Reno. I don't know. O baka maldita lang talaga si ate or maarte lang din talaga ako.
Alright. So, sunod na natin na ilagay is yung patatas. Yung patatas na yan, as you can see, hindi ko na siya binalatan. Pero don't worry guys, kasi hinugasan ko yun ng maigi, tapos pinirito ko pa siya. Sunod natin nilagay is yung bell pepper, and then yung carrots. Um, toss it lang ng konti, and then we'll add more water later para maluto yung gulay natin, especially yung carrots. Kasi yung patatas, medyo malambot na siya since na prito na. Pero yung carrots kasi, tinabad na ako siyang iprito. So, medyo matigas pa siya. So, nagad lang tayo ng water. We'll wait for it lang to soften a bit, and then we'll continue cooking. Ako, gustong gusto to ng mga kaibigan ko. Dati naglalagay pa ako ng cheese, tsaka gata sa aking kaldereta, or di kaya gata sa aking kaldereta. Gustong gusto to ng mga kaibigan ko, ng mga workmates ko. Pero, I don't know, I don't really enjoy it with cheese or with gata. I like it ng, tomato sauce lang yung sauce niya. Yan, so naglagay na tayo ng beef cube, naglagay na rin tayo ng pepper, a lot of peppers, you guys can see, kasi I want my caldereta a little bit spicy. Others would put chilies or siling labuyo sa caldereta nila. Ako, okay lang din sa akin yun. Kaya lang, medyo careful ako sa paglalagay ng sili dito kasi I'm not the only one who's gonna eat this. Yung brother ko, hindi siya ganun kahilig sa maanghang. So, yun, yung spicy flavor lang coming from the pepper, that's enough. And then, naglagay na tayo ng konting sugar kasi we want our caldereta to be spicy, salty, and a little bit sweet. We'll wait for our sauce to reduce lang. And then after that, we are ready to serve. Tapos dito, kausap ko rin yung kapatid ko kasi nagkukwento siya dun sa work niya. Ini-schedule niya kung paano siya mag-work na hindi masyadong nakapapagod. So, natatawa ako kasi nga, yung, di ba, nag-work ka. So, parang, you're supposed to be tired after working. Pero yun, nakaka-proud kasi at least may work na rin siya. And, that's it. Halu-haluin lang natin. Siguraduhin lang na wag hilaw pa yung gulay bago i-serve. So, as you can see, medyo matigas pa yung carrots. Make sure na hindi ka rin natututungan sa ilalim kasi ang pangit ng lasa kapag medyo may tutong. Kapag nag-reduce na yung sabaw, tapos medyo luto na rin yung gulay, nakita mo na naghihiwalay na yung mantika dun sa actual sauce niya, your bacareta or calderetang baka is ready to be served. Enjoy!